In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Magandang umaga sa ating lahat, saan man panig ng buong mundo. Mga nakikinig at nanonood ngayon, atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Glory to the Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, umuwi si Jesus sa kanyang bayan at nagturo sa kanilang sinagoga. Nagtaka ang mga nakaririnig sa kanya. Sabi nila, saan kumukuha ng karunungan ang taong ito? Paano siya nakagawa ng kababalaghan? Hindi ba ito ang anak ng karpentero? Hindi ba si Maria ang kanyang ina at sina Santiago, Jose, Simeon at Judas ang kanyang mga kapatid na lalaki? At dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae? Hindi ba? Saan niya natutunan ang lahat ng ito? Ayaw nilang kilalanin siya. Kaya sinabi ni Jesus sa kanila, ang propeta'y iginagalang kahit saan, liban sa kanyang sariling bayan at sa kanyang sariling sambahayan. At dahil sa di nila pagsasampalataya, hindi siya gumaroon ng maraming kababalaghan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Sa ating pagninilay bilang Romano Katoliko, ang Ebanghelyo ngayon ay naglalarawan kung paano si Jesus ay tinanggihan sa kanyang sariling bayan. Sa kabila ng kanyang mga kamanghamanghang gawa at aral, ang mga tao sa kanyang bayan ay nagduda at hindi naniwala sa kanya. Ang kanilang mga reaksyon ay nagpapakita ng isang karaniwang ugali ng tao. Ang hirap na tanggapin ang mga dakilang bagay mula sa mga kakilala o kasamahan. Bilang tagasunod ni Kristo, tayo ay tinatawagan na maging matatag sa ating pananampalataya kahit na hindi tayo laging tatanggapin o maunawaan ng mga taong pinakamalapit sa atin. Ang karanasan ni Jesus ay paalaala na ang tunay na pagsunod sa Diyos ay maaaring magdala ng mga hamon, lalo na mula sa ating sariling komunidad. Ngayon pa man, ito rin ay paalaala na ang ating pananampalataya ay dapat hindi nakadepende sa pagtanggap ng iba, kundi sa ating personal na relasyon sa Diyos. Ang katagang, ang propeta'y iginagalang kahit saan, liban sa kanyang sariling bayan at sa kanyang sariling sambahayan, ay nagpapaalala sa atin na kahit saan tayo magpunta, maaring hindi laging madali ang ating misyon. Subalit, ang pananampalataya ay nagsisimula sa loob ng ating mga puso at tahanan. At sa kabila ng mga pagsubok, dapat tayong magpatuloy sa pagpapahayag ng mabuting balita ng Diyos. atin namang refleksyon
sa Jeremias, nakikita natin ang katapangan ni Jeremias sa paghatid ng mensahe ng Diyos sa kabila ng panganib. Ang kanyang pagsunod sa utos ng Diyos na magsalita laban sa mga kasalanan ng Huda ay nagdulot ng matinding pagtutol mula sa mga tao. Subalit, si Jeremias ay hindi natakot. Sa halip, ipinahayag niya ang katotohanan kahit na ito'y magdulot ng panganib sa kanyang buhay. Ang refleksyon dito bilang mga Romano Katoliko ay nagsisilbing paalaala na ang pagsunod sa kalooban ng Diyos ay nangangailangan ng katapangan at pananampalataya. Ang mga propeta tulad ni Jeremias ay halimbawa ng pagiging tapat sa Diyos sa kabila ng mga pagsubok at panganib. Bilang mga tagasunod ni Kristo, tayo ay hinahamon na maging matapang sa ating pananampalataya at pagpahayag ng katotohanan. Kahit na ito ay hindi popular o magdulot ng hindi pagkakaintindihan sa ating sariling buhay, maaring may mga pagkakataon na tayo ay haharap sa mga pagsubok dahil sa ating paniniwala. Ang mga halimbawa ni Jesus at Jeremias ay nagbibigay inspirasyon na magpatuloy at magtiwala sa Diyos na ang kanyang mga plano at mga aral ay para sa ating kabutihan. Sa kabila ng mga hamon, ang ating pananampalataya ang magiging gabay natin tungo sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. Sa muli, hinikayat ko ang lahat, Katoliko man o hindi, na magtanong at pagnilayan ang mensahe ng Ebanghilyong ito. Kung may katanungan kayo tungkol sa pananampalataya, ang ating simbahan o anumang aspeto ng ating buhay, bukas ang aking puso na sagutin ang mga ito. Sama-sama nating pagnilayan at pahalagahan ang habag at pag-ibig ng Diyos na ipinapahayag sa Ebanghilyong ito. Sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita, naway maging daluyan tayo ng habag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless us all.